Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Marcos chapter 3 verse 1 hanggang 6. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ganun po ulit ang ating mabuting balita tungkol sa mga Pariseo at mga kampon ni Herodes ay nagmamatsyag o binabantayan ang ating Panginoon kung may gagawin na naman siya sa araw ng pamamahinga. At kapag may ginawa siya para meron silang iparatang sa kanya. At ito ang naibahagi ko na sa inyo kahapon na ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung ito ay dahil sa pangangailangan ng ating kapwa, ang paggawa ng mabuti dahil sa awa o dahil sa pag-ibig ay hindi masama sa araw ng pamamahinga. Ang atin pong unang pagbasa ay tungkol sa kwento ni David at ni Goliath. Alam naman siguro natin ang kwento ni David at Goliath kung saan si David ay natalo niya o napatay niya si Goliath na higante na napakalaki. Ganon din naman dito kung titingnan natin kung sino ba ang ating Panginoong Jesus. Tayo alam natin kung sino ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoon Jesus ay Diyos. Siya ay napakalaki. Kumbaga, hindi siya maikukumpara dito sa mga Pariseo at sa mga Herodes, kampo ni Herodes. Sila ay mga creation lamang ng ating Diyos. Pero ang tingin nila sa ating Panginoong Jesus ay napakaliit na katulad ni David
At itong mga Pariseo at mga kampo ni Herodes, ang akala nila sa sarili nila ay napakataas at napakara ma, na ma, makapangyarihan katulad ni Gulayat. Pero dito ipinakita ng Panginoon ang kaniyang kapangyarihan na magpagaling ng may sakit. Una ay yung napansin nila yung pagpapatawad ng kasalanan ng isang tao. Pinatawad ng ating Panginoong Hesus. Pagkatapos naman ay yung kanyang mga alagad ay pumipitas ng trigo. Ayun naman ay napansin din nila yon at binalaan din ng ating Panginoon na bawal daw yon sa araw ng pamamahinga. At ganon din naman ito ay binantayan natin nila ang ating Panginoon kung magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. At ganon pa rin ang ginawa ng ating Panginoon, pinagaling niya ang may sakit. Malinaw lamang na ang mga Pariseo at ang mga kampon ni Herodes ay hindi pa nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. Kung ano ba ang dapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sabi nga ng Panginoon, kahit ang araw ng pamamahinga, ito ay nasa kapangyarihan ng anak ng tao. At sinabi niya na ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kahit siguro ang ibang mga tao na sumusunod kay Jesus ay hindi rin alam dahil sumusunod lamang sila sa mga kautusan. Pero naparito ang ating Panginoon para magkaroon ng kaliwanagan kung ano yung isinasabatas nila noong unang panahon sa mga kautusan ni Moises. Iyon ay binigyan ng kaliwanagan ng ating Panginoon at binigyan niya ng tamang kahulugan at kung paano ito isagawa. Ang araw ng pamamahinga ay hindi araw na sa paggawa ng mga tungkulin natin sa mga kautusan, kundi ito ay paggawa ng mabuti para sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na kung ito ay nakakasagip ng buhay ng isang tao. Kumbaga ito ay opportunity or ito ang moment na makatulong tayo sa ating kapwa at hindi lamang sa ating sarili. Ang tunay na araw ng pamamahinga ay paggawa ng mabuting bagay na hindi iniisip ang ating sarili kundi iniisip ang ating kapwa, ang kapakanan ng ating kapwa. So yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay mayroon kayong napulot sa aking ibinahagi at magkita-kita po tayo muli bukas. Pagpalain po tayo lagi ng Panginoon. Amen.